Umanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Sa headlines, Oplan katok ng BNP tinututukan ng CHR. Ronda Pilipinas. Pakicheck mo nga, parang mahina. Okay naman, mahina lang. House Tri-Committee muling magsasagawa ng pagdinig bukas mo ito kaugnay sa paglaganap ng fake news sa social media. Ronda Pilipinas. Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo ito bukas. Ronda Pilipinas. Siyam na katao patay sa malawakang pagbaha sa Amerika. Ronda Pilipinas. NBA All-Star Weekend 2025, mga bagong kampiyon sa dunk, 3 points at saka skills challenges. Ronda Pilipinas. Umiiral na ba muli ang amihan o tuluyan na itong magpapaalam? Alamin mamaya sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Sandro Mulak nangakong ilalaban hanggang sa uli ang ginawang pangahalay sa kanya ng dalawang private contractors ng GMA7. Ronda Pilipinas. Oy, doon sa mga taong hindi nagbabayad ng parking, alamin ang kaparusahan ninyo sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Hindi ka nagbayad ng parking, di ba? Hindi tataas yung barrier. Parang ganun yun. At egg diet, ligtas nga bang pampapayat? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. At meron na bang ginawang hakbang si Camille Villar para mapabuti ang kapakanan ng mga garbage collectors? Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hoy, pinag-uusapan ngayong weekend, ha? Pinag-uusapan ngayong weekend, ha? Ewan ko kung nabalitaan mo yun o pumunta sa ano mo, sa feed, sa feed mo. Yung lahat ng yung mga toll gate. Oo. Mawawala na yung cash lane. Yung mga kababayan mo nagwawala. Oo nga Ayan na naman sila. Alam ko kasi ito, wala mahina pa rin yung aking mikropono. Ano nangyayari? Ano natin, ha? Konting pihit. Konting pihit. Okay, natatandaan ko, hindi ko lang alam kung nagpatupad niyan ay last year, binalak po ng TRB ito, at ito'y ginawa nila sometime in November or December po yata. Pero nagkaroon ng TRO. Dahil yung mga lolo mo hanggang sa Senado nagrereklamo na dahil hindi pa ganun kaganda ang operation at hindi ganun pa ka-perfect
close to perfect yung pagbabasa ng RFID at yung iba naman ay nagrereklamo dahil yung iba daw hindi na kukuha ng kanilang RFID dahil mga taga-probinsya lang nga lang naman. Oo nga naman. Oo, 'di ba? Tapos alam ko nagreklamo pa diyan yung Truckers Association of the Philippines dahil sinabi niya na parang may mga problema pa yata, may mga technical problem pa yata. May mga Ngayon naman, ibabalik na nila. Oo, Ayos na sila. Okay na raw eh. Oo, so ngayon, yun na naman, kung sino yung nagreklamo ng November o December o October, Sila sila rin yung nagrereklamo ngayon. Oo, Ayos, dahil, diba? alam mo, sa totoo lang, ikaw, may sasakyan ka. Hindi Yes. naman perfect eh, di ba? Hindi nga, Kadalasan, alam nyo, sa totoo lang, meron akong isang experience diyan na nag-load tapos hindi binasa. Ayun na nga. Oo, ngayon sabi nung nung babae, "Sir, wala na ho kayo load." "Ha? Kakaload ko lang ng 2,000 diyan ng isang araw, ba't saan napunta?" At saka minsan kapag nagpapaload ka, hindi nagte-text kagad sa'yo na successful yung reload mo. Oo. Mahirap din i-check yung balance kasi nakatahi lang siya doon sa account owner. Oo, pagka ganung mga problema, perfect na ba? Nagawan nyo na ho ba ng paraan? Yung pagrereklamo ng mga kababayan natin noong parang November or December, di ko matandaan ko, November or December yan. Ano na ang ginawa ng paraan ng mga toll operators dyan sa mga problema na yan? Ewan ko, nagpapatawag tayo sa kay Sir Julius. Okay na ba si Sir Julius mamaya makausap? Ayos na ba? O, pakitawagan para makausap natin kung ito ba'y dire-diretso na yung kanilang plano o nag-aantay na naman ng TRO. Pagka ito na TRO at nakarating na naman sa Senado, palagay ko, tatawagan na naman yan ng pansin ng TRB para pag-isipan na muli yung kanilang mga plano. May teleserye na naman tayo panonood. May teleserye na naman. Saka hindi, alam mo naman ng mga senador ngayon, di ba? Oo. Kasi gusto nila ng issue para pakinggan sila, para mapanood. Tapos pag debate, ito pag-uusapan natin, di ba? Saka libreng airing. Hindi ma-charge. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ Metro Mega Manila nationwide din at live din rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda and of course sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita this morning. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, nakatutok na ang Commission on Human Rights sa ikakasang Oplan Tutok o Oplan Katok ng Philippine National Police ngayong election period para sa May 2025 midterm elections. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni CHR Commissioner at spokesperson na Beda Epres na hindi maaaring kumatok ang pulisya kung saan-saang bahay upang magtanong kung meron expired gun na license o hindi lisensyadong baril o armas. Sa halip, dapat tukuyin ng PNP kung sino ang may pasong lisensya ng baril. Aabutan na tao doon sa bahay ay talagang maging firm sa kanilang stand na ang dapat na gawin lang po ng ating kapulisan as to remind. Hanggang doon lang po yun. Hindi po pwedeng pumasok, hindi po wala po. Hanggang i-remind lang na i-renew yung kanilang licenses. Oo nga, kasi, di ba, pagka siguro may master list po kayo ng hindi na renew ng mga lisensya ng baril. Ba't kailangan mag-Oplan Katok? Yun din yung sinasabi ni Atty. Kinumpirma mismo ni Atty. Press na wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay sa Oplan Katok. Ganun pa man po ay kami po ay magmo-monitor sa maging kaganapan nito, lalong-lalo na po doon sa ilalabas nilang guidelines dahil maganda naman po ang coordination at ang usapan ng CHR at ng COMELEC. So pagka nakapaglabas po sila ng guidelines, kami po ay hihingi ng kopya ng guidelines na ito para alam rin po namin yung parameters po nitong revitalized Oplan Katok ng PNP. Yan po tinig ni CHR Commissioner spokesperson Beda Epres, si attorney sa panayam ng DWIZ Ronda Pilipinas. Samantala, ipatutupad na bukas ang oil price hike. Ulitin natin. Sige. Ipatutupad na bukas ang oil price hike.
sa kanilang mga produktong petrolyo, mag-hike ba talaga? Magtataas ba talaga? Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, kasado na bukas ang dagdag. Ay tama, hike nga. Oo. Dagdag sa 80 sentimo sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 10 sentimo naman ang aumento sa kada litro ng kerosene. Una rito sinabi ng Department of Energy na ang paggalaw sa presyo ng langis ay bunsod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Gayun din ang ipinataw ng na sanctions ng US laban sa Iran at Russia. Ronda Pilipinas! Samantala tagabu tayo ng report. DWIZ Patrol Report. Ikalawang pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa fake news. Kasado na yan bukas. Alamin po natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Kasado na bukas, Pebrero 18, ang ikalawang pagdinig ng House Tri-Committee na nag-iimbestiga sa patuloy na pagkalat ng fake news at disinformation online. Nakatakdang talakayin ng TRICOM ang show cause order na inihain na laban sa mga influencers, vloggers at social media personalities na bigong dumalo sa unang pagdinig noong Pebrero 4. Nagbabala ang TRICOM na binubuo ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information na ang hindi pagsunod sa SCOs ay maaaring humantong sa mas mabibigat na aksyong legal, kabilang na ang pagpapalabas ng subpoena at pagsasampa ng contempt charges. Binigyan din ni Laguna Representative Dan Fernandez, ang overall chairman ng komite, ang kahalagahan ng pananagutan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Anya, hindi nila pinipigilan ang malayang pananalita, kundi nais lamang ng komite na masuri kung ang social media ay ginagamit upang linlangin ng publiko, pahinahin ang institusyon o ipalaganap ang foreign disinformation. Matatanda ang kabilang sa mga pinatawa ng show cause order sina Attorney Trixie Cruz Angeles, Alan Troy Rogando Sasot, Mark Anthony Lopez at iba pa. Nakatakda namang dumalo sa pagdinig ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga pangunahing social media platform, mga eksperto sa batas at mga organisasyon sa media para talakayin ang posibleng regulasyon sa digital misinformation. Pinag-aaralan na rin ng komite ang mga posibleng hakbang sa pagpapatibay ng digital misinformation policies, kabilang na ang mas mahigpit na pananagutan sa mga social media influencers, mas epektibong regulasyon sa online content at mas matinding aksyon laban naman sa mga dayuhang grupong nagpapalaganap ng maling impormasyon. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, alamin po natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Napakainit. Alam mo, nasa probinsya ako nung Weekend. Nung weekend, ang init. Naiinitan ng mga lolo't lola mo. Happy birthday sa iyong Biyanan. Biyanan. Ayan, Oo, happy birthday oo. niya nung... actually, hindi yun yung eksaktong birthday niya. Pero kasi yun yung Sabado. Yun, kadalasan halos lahat walang pasok. Parang everyone can reunite Yes. pag Sabado. Oo. Happy birthday, Happy Mami. birthday po. Ayun. Pero ngayon, alamin natin kung may amihan pa nga ba o wala na. Kasi noong mga nakarang araw, wala tayong binabalitang init kagabi. Oo, kakaiba na nga yung init, maalinsangan kagabi. Alinsangan. Oo, usually naliligo kasi ako umaga at saka hapon or mga 3 o'clock ganon hanggang sa makatulog na. Pero hindi 3 naligo pa ako o'clock? kagabi. Eh, di ba nandito ka pa pag 3 o'clock? Linggo. Akala ko dito ka naliligo. Ang hinihintay ko sabi mo, kala ko dito ka nakatira eh. Sa latest po sa lagay ng panahon, ay sa latest forecast po ng Pag-asa, 3 weather systems ang umiiral at muli na pong umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan, Yun. pero hindi nararamdaman. Ay? Kasi ito ay nararamdaman sa extreme northern Luzon. O Batanes, Cagayan area pala. Kaya sila rin nakakaranas ng malamig na hangin. Ang ikalawang weather system naman po ay ang shear line na nagpapaulan pa rin sa silangang bahagi ng northern Luzon, habang ang intertropical convergence zone o ITCZ, yung pinagsamang hangin mula sa northern at southern hemisphere, ang magdadala ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon sa timog na bahagi po ng Mindanao. Sa latest sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, malayo na sa par yung LPA na binabantayan
natin noong nakarang linggo. At good news, makakaasa tayo ng magandang lagay na panahon dahil walang inaasahan na LPA bagyo o yung tropical cyclone-like vortex hanggang bago matapos ang buwan ng Pebrero. That's February 27. Pero yung mga pulupulong pag-ulan, ang lakas, no? Oo. Parang may bagyo. Oo, parang minsan niya, itong mga pulupulong pag-ulan na to, minsan nakala mo bagyo, pero ano lang yan, 2 hours, 3 hours max. Oo, no? Tapos sila pa yung pag umulan na napakalakas at biglang sumikat yung araw, nakaw, kalagkit-lagkit. Ay, ito ano lang trivia. Oo. Alam niyo ho ba, pagka umulan, pagka umulan, tapos biglang umaraw. Aha. Yan ang pinakamagandang sikat ng araw doon sa mga nagsosolar. Oo, kasi malinis yung hangin eh. So ibig sabihin walang nakaharang na mga pollution, Tama. 'di ba? Yes. So direkta ang araw doon sa solar panel. Makakuha sila ng good energy reserve nila mismo. Kadalasan, yung mga ganitong pagkakataon, 30 minutes lang puno na yung battery mo. Oo, tsaka kadalasan. Di ba, no? Oo, Ganda, kadalasan na nagbe-benefit dito yung mga nasa probinsya kasi sila yung maraming Correct. gumagamit ng solar panel talaga. Oo. Gaya sa sa Yan daw ang Albay. pinakamagandang sikat ng araw. Gaya After ng ulan. Gaya sa Albay, nung 'di ba last year nagbakasyon ako doon sa aking sa bahay ng iniirog ko sa Legazpi. May may solar sila kasi kadalasan sa gabi biglang nagba-brown out. So kinakargahan na nila yung tanghali hapon pero on continuous yung takbo ng mga gamit na may solar panel. Alam mong ganda kasi nag-research din ako. Pagka-weekend, nagre-research ang lolo Ganyan mo. kami dito. Oo. Matalino. Alam nyo, meron pala mga solar panel na hulugan na ngayon, ha? Oh. As low as mga 5,000 to 6,000 a month. Monthly, oh. Ang mahal nun eh. Di ba? Might as well anuhin mo na. Di ba? Anong tawag doon? Sa English, hindi. Sa Tagalog, pagsamantalahan. Sa English, Take advantage. nasa isip ko, rape eh. Nag-Valentine lang yan, nakakadinisip mo kung Oo, take advantage ka, pagsamantalahan nyo yung pagkakataon. At saka pwedeng gawin tong alternative kasi di ba iba generator ang ginagamit o gasolina, pollution. Solar panel ka na lang. Walang yan. Walang putol ng kuryente. Pagka wala akong kuryente sa lugar nyo, at least kayo may kuryente. Bagamat mahina yung supply ng kuryente na binibigay nito, mas maganda pa rin na solar panel, mas eco-friendly. Ayun, 3-day weather naman tayo sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa. Sa Metro Manila, inaasahan po nating improving weather sa Wednesday at Thursday, pero inaasahan po mga pag-ulan dito bukas sa Metro Manila. Nasa 25 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu naman, asahang isolated rains and thunderstorms bukas at Huwebes, ngunit cloudy conditions naman sa Miyerkules. Maglalaro sa 25 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura, habang sa Metro Davao dahil sa ITCZ, maulap na papawirin hanggang Miyerkules at asahang isolated rains and thunderstorms ang mararanasan sa araw po ng Huwebes at Biyernes. Nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Sa ating Amihan Temp Check, dahil muling nagbalik si Hanging Amihan, ang pinakamalamig na Sana temperatura. maramdaman. Oo nga eh. Sana maramdaman ito. Pero medyo may kataasan na ang temperatura sa Baguio City. 17 degrees Celsius. Shoutout kay Kuyang James. 17. Tamang 17. Punta kami Baguio next month pa. Sa birthday ko. Marami papanik ng Baguio sa weekend. Ngayong weekend? Panagbenga. Di ba? Ayaw ko. Ayaw mo, di ba? Traffic, di ba? Ayaw ko. Marami na papanik kasi panagbenga sa weekend. Malay-balay Bukidnon, 18 degrees Celsius at sa Metro Manila. Ito ay nakuha sa paboritong garden ng bayan, ang Science Garden sa Quezon City, 24.4 degrees Celsius. Hindi na ganun kalamig. Sumikat ang araw, 6:19 ng umaga. Lulubog ito mamayang alas 6:01 ng gabi. Yan na muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Hindi po ako magbibilid sa araw, buti dito malamig. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. O kaya kahit anong panahon, dapat kayo may supplement, ha? Oo, kahit anong panahon, umuulan, umaaraw, at hanap mo ba yung supplement na
natural at walang halong kemikal. Aba, subukan mo ng MX3 capsule. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan po yan sa US Clinical Trial at Nutrasource Analysis ng Canada. Proven po ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya ano pa ang inaantay ninyo? Ano pa inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693 sa MX3. Dito ako, bilib. Ronda Pilipinas. May nag-message. Meron bang ginawang hakbang si Kong Camille Villar para mapabuti ang kapakanan ng mga garbage collectors? Dapat malaman natin yan. Sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Mahirap at delikado ang trabaho ng mga garbage collector dahil exposed sila sa iba't ibang uri ng polusyon araw-araw. Kaya gusto ko sanang itanong kung meron na bang gumawa ng aksyon para pangalagaan naman sila. Si Camille Villar kaya? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, si Las Piñas Representative Camille Villar ay isinulong ang panukala na House Bill No. 9806 o ang Act Establishing the Waste Workers Health and Welfare Act Program. Ang panukala na ito ay nakasentro sa pagbibigay ng halaga sa kapakanan ng mga waste workers katulad na lang ng mga garbage collector at dump site workers. Nakasaad sa panukala na ito na ang Department of Labor and Employment o DOLE ang inatasan na mag-implementa ng programa na nakalaan para ibigay sa mga nasabing manggagawa ang kanilang mga karapatan katulad na lang ng health benefits, protective equipment, educational at financial assistance at marami pang iba. Ayon kay Deputy House Speaker Camille Villar, malaki ang ginagampanang papel ng mga waste workers sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa ating lipunan, kung kaya naman dapat lang na pangalagaan ang kanilang kapakanan at kalusugan. At yan ang track record ni Camille Villar. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap po tayo ng isa pang report. DWIZ Patrol Report. PCSO nagatid ng tulong sa San Mateo, Rizal para sa mga probationers at parolees. Report mula kay Angelo Bainyo. Ipinamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang 400 na charity timba sa San Mateo, Rizal. Pinangunahan ito ni PCSO Director Janet Mercado at Assistant Branch Manager Richard Martin, kasama si Director Shirley Fernandez ng Department of Justice Region 4A. Ang mga benepisyaryo ay mga probationers at parolees na nasa ilalim ng pangangalaga ng DOJ Region 4A, Rizal Parole and Probation Office. Kasabay ng pamimigay, nagkaroon din ng Memorandum of Agreement signing ceremony sa pagitan ng PCSO at DOJ Region 4A upang palakasin ang kanilang ugnayan at patuloy na pagtulong sa mga kababayan sa malalayong lugar. Ang aktibidad ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layuning magbigay suporta sa mga nangangailangan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Okay, since we're talking about PCSO, alam nyo ba na katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Nasaan yung turutot ko? Nawala na yung turutot ko. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 28 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap po tayo ng isang report. DWIZ Patrol Report.
Cybersecurity infrastructure ng mga ahensya ng pamahalaan dapat palakasin sa harap ng banta ng mga cyber attacks. Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega. Bueno, Ate Celi, go! Hindi dapat baliwalain ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang napabalitang data breach ng PCSO. Kinayag ni Senator Sherwin Gatchalian kahit sinabi ng PCSO na fake news ang napabalitang data breach kung saan nakompromiso daw ang data ng mga nanalo sa loto. Git ni Gatchalian, dapat na agarang palakasin ng mga ahensya ng pamahalaan ang cybersecurity infrastructure dahil sa madalas na may banta ng cyber attack sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, dapat na maging vigilant at transparent ang DICT sa pagtugon sa mga banta ng cyber attacks. Nanawagan ng senador sa mga ahensya ng pamahalaan na masusing makipagtulungan sa DICT at sa National Privacy Commission sa pagsasagawa ng regular security audit, pagpapatupad ng mahigpit na data protection protocols at pagpapahusay sa cybersecurity training. Gate ni Gatchalian, ang cyber criminals ay mas nagiging sophisticated kaya dapat na mas mapahusay ang ating depensa para malabanan ang mga banta ng cyber attacks. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, nananatiling foot and mouth disease free ang Pilipinas. Ito'y matapos magkaroon ng hand, foot and mouth disease outbreak sa Batangas. Ayon sa Bureau of Animal Industry, magkaibang sakit ang HFMD na nakakaapekto sa tao habang ang FMD naman ay sakit sa hayop o sakit ng hayop. Patuloy namang ginagawang hakbang ng Department of Agriculture para protektahan ang livestock sector laban sa FMD. Kabilang dito ang regular na monitoring sa kalusugan ng hayop, maigpit na border control at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga regional at provincial FMD coordinators. Maliban dito, pansamantalang pinagbabawal ang pag-aangkat ng mga hayop, produkto at byproducts na maaaring tamaan ng FMD mula sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng naturang sakit. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Metro Patrol reports. Rescue boat at dalawang mobile water filtration o mobile water filtration. Bagong proyekto sa Valenzuela. Alamin po natin ang report ni Danny Cruz. Kuyang Danny, go! 33 o 33 rescue boats na yari sa fiberglass at 2 truck na water filtration ang bagong proyekto ni Mayor Wes Gatchalian na i-turn over na mga rescue boats sa mga barangay ng pamalang lungsod ng Valenzuela. Ayon kay Mayor Gatchalian, ang mga kagamitang ito'y inihanda upang makatugon ng bawat barangay sa pagtulong sa tuwing masama ang panahon o may pagbaha, sanhi ng kalamidad. Sinabi ng alkalde ng lungsod na mahalaga ang paghahanda arag dumarating ang sama ng panahon o bagyo sa ating bansa na nagdudulot ng malaking perwisyo sa ating mga kababayan tulad anya ng bagyong Karina na nagpalubog sa maraming lugar sa Valenzuela. Anya sa panahon ng tag-init, isa sa naging proyekto niya ay ang mobile toilet na umikot sa iba't pang lugar sa lungsod nang humina ang supply ng tubig. Malaki daw ang naitulong nito sa mga residente. Ngayon naman ay anyay dalawa itong bagong mobile water filtration na makapagbibigay naman ng malinis na inuming tubig sa panahong mauulit ang nasabing problema. Ayon kay ABC President Councilor Mario San Andres, napakalaking bagay ng proyektong ito ni Mayor Gatchalian, partikular sa kanilang mga kabarangay. Sinabi nito na magagawa na nilang agad magresponde sa mga residente sa tuwing may baha sa kanilang mga lugar. Kaya labis ang pasasalamat ng 33 barangay chairman ng lungsod ng Valenzuela. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Impeachment case laban kay VP Sara hindi daw ituturing na
urgent issue. Alamin natin ang report ng Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Hindi tinuturing na urgent issue ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan din ni Senator Amy Marcos kasabay ang kumpirmasyon na nagkaisa silang mga senador na sa Hulyo na lang magsagawa ng paglilitis sa impeachment case laban kay BP Sara. Pasaring pa ng senadora, 2 taon na nilang naririnig ang planong impeachment at 2 buwan nang nakatenga sa Kamara, kaya't nagtataka siyang last minute na ito ay ipinadala o sinumite sa Senado. Kung 2 buwan anyang itinenga sa Kamara reklamo, malinaw na hindi ito urgent na usapin. Una na sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng sa Hulyo pa pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o sa 20th Congress na masimulan ang proper impeachment trial. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Hala, mass deportation sa mga arestong mga POGO workers. Andito pa sila. Asahan na sa mga susunod na linggo o buwan. Ang report mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June, go! Kuya nga Dennis, umaasa ang Bureau of Immigration na sa mga susunod na linggo o buwan na mas marami pa silang maaresto mga dayuhang sangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasunod dyan ay agad nilang sasagawa ang mass deportation o maramihan at sabay-sabay na pababalikin sa kanilang mga bansa ang mga maaresto mga foreigners. Ipinaliwanag ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na mas pinagping kasi ang crackdown o yung pagtugis sa mga illegal POGO workers na patuloy ang pananatili sa Pilipinas at mag-ooperate ng patago. Matapos iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na total ban na at hanggang noong December 30 na lang ng nakaraang taon ang mga POGO operation sa bansa. Kaugnay niyan ay may nauna ng batch ang ipinadeport na mga POGO workers o may total na bilang na 57 foreigners mula sa higit 500 na aresto nitong nakalipas na buwan. 46 sa mga deportees o pinabalik na sa kanilang bansa ay mga Chinese, habang ang iba pa ay mga Vietnamese, Malaysians at mga tiga Myanmar. Bukod sa POGO ay karamihan sa kanila ang nasasangkot din sa iba't ibang krimen dito sa Pilipinas tulad ng human trafficking, cyber fraud at iba pa. Ito si Patrol. Kuyang June. Kuyang Dennis. Kuyang June, wag ko nakamonitor si Madam Sandoval sa mga report na nilalabas ng PAOK. Ang dahilan daw, yung mga boss daw ng POGO ay nandito pa. Hindi pa nahuhuli. Kaya recruit lang ng mga Pilipino yan at saka mga foreigner. Parami lang ng parami. Habang nanguhuli sila, recruit lang ng recruit yung mga boss. Ang nakakapagtaka ko yan, Dennis, alam nilang nandito pa yung mga boss, pero bakit hindi na-aresto? Alam mo, tama yan, Kuyang Jun, ha? Natawa tuloy ako. Alam mo, bakit ako natawa? Kasi pagka dyan sa may mga, o kaya dito sa Metro Manila, sasabihin pa sa'yo, Kuya, magsusumbong ka sa pulis. Mamang pulis, na-hold up ako sa ganito, sa ganyan. Saan? Diyan. Talagang maraming hold upper dyan. Sasabihin sa'yo. alam nilang meron. Oo nga eh. Oo nga eh. NBI mismo nagsabi din at saka PAOK na nandito pa yung mga boss. Talagang ang mahuhuli lang talaga niyan yung mga nare-recruit. Ito pa isa problema, Kuya Jun. Sinabi rin ng PAOK ba nagsabi? Ang nagsabi PAOK na yung mga foreigners pala na workers na yan ay tinatago yung mga passport nila ng mga boss ng POGO. Oo, para kung gusto nilang tumiwalag na sa grupo, hindi sila basta-basta makakaalis dahil yung passport nga nandun sa mga boss. Tama. Parang nababaliktad, 'di ba? Yung mga bata-bata pa tayo, Kuyang Jun, 'di ba? Ganyan ang mga istorya ng mga OFW sa ibang bansa. Oo, hinahawakan yung passport ng employers para hindi makauwi ng Pilipinas. Oo, pero dito sa atin, ang hinahawakan yung mga passport ng mga foreigner na nagtatrabaho sa POGO. Pero nakakapagtaka ko yung Dennis. Alam pala nila yung mga boss nandito. Bakit hindi nila aresto Sila pala. Alam namin kung bakit maraming ganyan kasi nandito pa sila. Sila mismo nag-confirm. Baka wala silang chat group, Kuyang Jun.
Baka wala pa. Baka hindi pa napaplansya yung dapat plansyahin. Ay, nako. Maraming salamat, Kuya Jun. So ito si Patrol 24 June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Naga City Police Office may person of interest na sa pagpatay sa isang doktora sa Naga. Alamin natin ang report mula kay Melvin Machado. Melvin, lalaki, babae? Lalaki. Yun. May person of interest na ang Naga City Police Office sa pagkamatay ni Dr. Regine Monet Romualdez, residente ito ng 992 Fermin, Singalong, Metro Manila at kasalukuyang doktor ng Bicol Medical Center dito sa Naga City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagsalita ng Naga City Police Office, ang amunoy boyfriend at live-in partner ng biktima ang kinukonsidera ngayon na person of interest. Ang live-in partner nito ang huli umanong kasama ng biktima nang umalis sa inuupahang apartment. Simula ng matagpuan ng bangkay ni Doktora ay hindi pa ito nagpapakita na hindi umano gawain ng isang karelasyon o kamag-anak. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagsalita ng Naga City Police Office. Yes po, yan po ang isang factor dyan. Pangalawa pa is since siya yung kalipin, until now hindi siya nakikita, no? Hindi siya nagpapakita na basically pag may nangyari sa yung kamag-anak or asawa, kalibin, dapat ikaw yung maunang nag-aasikaso. So yun yung mga factors but siya naging person of interest. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, isang tama ng bala sa ulo ang nakita sa bangkay ng biktima habang nakaupo sa passenger seat ng nakaparadang kotse kahapon ng hapon. Nakatutok na rin ang PNP Regional Command 5 sa papatuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad. Samantala, 200,000 pesos na pabuya ang inilaan ng pamalang lungsod ng Naga sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pinagtataguan o pagkakakilanlan pa sa natulang salarin. Ito ang Ronda Patrol Melvin Machado para sa impilang may todong lakas TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Lalaki sa Valenzuela tinutukan ng baril ang kapitbahay dahil sa puro maiinitin ang ulo ng mga tao ngayon dahil nadumihan na damit. Arestado! Naku po, alamin natin ang istorya dito sa mga nag-iinit ang ulo ng mga ito. Si Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny! Naaresto na ng mga pulis ang lalaking nanutok ng baril sa kanyang inuupahang apartment sa number 1, Kabesang Imo, sa Barangay Balangkas, sa lungsod ng Valenzuela. Kinilala ito ni Police Colonel Nixon Cayaban na si alias Joaquin, isang senior citizen, 69 na taong gulang, isang negosyante. Si Joaquin ay inireklamo ni Ike Obordo, isang delivery truck driver, kapitbahay ng suspect, at batay sa report, nagalit itong si Joaquin nang makitang may dumi ang nakasampay nitong damit, dahilan para tadyakan nito ang gate at kinumpuranta nito ang biktima na nauwi sa mainit na pagtatalo. Pumasok ang suspect sa bahay at nang bumalik ito, armado na ito ng baril at itinutok sa biktima. Sabay naghahamon at sinabi nito na, "Matapang ka ba ha? Ano ang gusto mo?" Sa takot ni Obordo, pumasok ito at nagtago sa kanyang bahay. Nagdesisyon ng biktima na mag-file ng formal na reklamo sa pulis ng Substation 5. Sa follow-up operation, naaresto ang suspect at na-recover dito ang baril na pistol na Norinco Model 213 caliber 9mm na walang magasin at wala pa palang bala. Batay sa pulis, nananakot lang daw itong posible na nananakot daw ang biktima. Pero nung tignan nitong baril, kulang ng isa o burado ang serial number nito. Hala! Kaya ito ngayon sinampa na ng kasong grave threat at itong Comprehensive Firearms and Ammunition na Republic Act 10591 in relation to Batas Pambansa 881 ng Omnibus Election Code. Yan ang balita. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at
Ano muna tayo? Time check na muna tayo. Oras po natin sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. 13 minuto bago mag-11 ng morning. si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy, Lunes na Lunes. Baka nasa trabaho na kayo o kaya nasa bahay kayo, masakit na ulo ninyo, ha? Start pa lang ng week, ha? Lunes, ha? Baka pag sumakit ang ulo ninyo, madamay ang buong katawan ninyo. Isa lang ang solusyong diyan, ha? Mag-Herbalaya Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo o mararamdaman ninyo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na dekalidad ang Herbalaya. Ay nako, hindi na uuso ang martir ngayon. Yung mga nagtitiis ng sakit. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy nakaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Hoy, isa pang announcement, ha, mga kapasyon. Inaanyayahan namin kayo sa International Game Fowl Festival o IGF na tinatawag, ha? IGF Hobby Expo sa 2025 sa February 21 hanggang 23 sa SMX Convention Center, Pasay City. Makikita po ninyo diyan ang iba't ibang mga exhibits ng game fowl, pigeons, plants, reptiles, exotic animals, koi, at marami pang mga pets. Kaya naman kita-kits, ha, sa IGF Hobby Expo 2025 sa SMX Convention Center, Pasay City. Mula po yan February 21 hanggang 23, ha? Pebrero 21 hanggang 23, 2025. Ronda Pilipinas. Mag-NBI na muna tayo. Ay yung ating naku, bawal ito. Teka muna, hindi ba nagbayad ng parking ang isang tao? Ha? Alamin natin ang kaparusahan niyan mula sa report ni Angelo Bainio. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Hindi binayaran ang parking space na inupahan? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, pahirapan ng makahanap ng mapagpaparkingan. Pero paano kung mayroong nag-offer sa'yo ng mauupahang parking slot? Makalipas ang ilang buwan, abay, hindi ka na nagbabayad. Nako, alam mo bang bawal ito? Base sa Article 1687 ng Civil Code of the Philippines, verbal man o kahit na walang written contract, ito ay valid at binding. Kung ang napag-usapang bayaran ay kada buwan, ibig sabihin, ang kontrata o kasunduan ay magtatapos din ng kada buwan. Gayon din kung yearly, weekly o arawan. Kung hindi nakapagbayad ng upa sa parking, maaari ng paalisin ang umuupa sa pamamagitan ng pagpapadala ng notice to vacate o demand letter. At kapag hindi pa rin sumunod, maaari na itong pigilan ng may-ari na gamitin ang parking space dahil sa hindi nito pagbabayad. Kaya huwag makapal ang muka. Bayaran ang iyong mga obligasyon para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Yun, nga naman, pagka hindi nakabayad, wag na lang. Okay, para sa ating balitang esports, NBA All-Star Weekend 2025, mga bagong kampiyon sa dunk, 3-point at sa skills challenges. Ay, alamin natin ang report nito mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpakitang gilas si Makmaklang sa 2025 NBA All-Star Weekend sa San Francisco na naging unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng 3 sunod na slam dunk contest. Sa kanyang mga pagtatanghal, tumalon siya sa ibabaw ng isang sasakyan at 3 tao na nagbigay sa kanya ng perpektong score na 50 sa bawat dunk.
Samantala si Tyler Herro ng Miami Heat ang nagwagi sa 3-point contest at tinalo si Buddy Hield ng Golden State Warriors sa final round sa score na 24-23. Sa skills challenge naman, nagtagumpay ang tambalan ni Donovan Mitchell at Evan Mobley ng Cleveland Cavaliers laban kina Draymond Green at Moses Moody ng Golden State Warriors. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Uy! Buwan ng pag-ibig ha, mga ka-Bingo Plus. O, may date ka na ba ha? Gusto mo bang tulungan ka namin na to win her heart? As in, win her heart promo ng Bingo Plus. O yan, win up to 200 million pesos plus prize pool. May chance ka pang manalo ng cellphone, alahas, and up to 160 million peso game credits plus kotse ha, na worth 5 million pesos. Wow, mahal. 5 million. Swerte mo na dyan. From February 14 po yan hanggang 27 ito, ha? Sali na. Saan ka ba, di ba? At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kang matatanggap na free registration or Facebook ka bonus. Plus, meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus na app na rin ang Pinoy na Pinoy, The Drop Ball, and other games na masayang laruin. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to 312 million pesos. Kaya download na ng The Bingo Plus app sa App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Pagkor license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime, anywhere. Tara na! Make the Feb-ibig worth it. Ika nga. Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. At para sa ating showbiz balita, Sandro Mulak nangakong ilalaban hanggang sa uli ang ginawang pangahalay sa kanya ng dalawang private contractors ng GMA7. Report, Showbiz Spotlight mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, ilalaban ko to hanggang sa huli. Ito ang sinabi ni Sandro Mulak matapos na ibasura ng korte ang acts of lasciviousness na kanya isinampa laban sa dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Sandro na ibinasura ng Pasay City Municipal Trial Court ang kasong acts of lasciviousness dahil parte na umano ito ng sexual assault na kasong isinampa nila at kasalukuyang dinidinig ng korte. Ang ibig sabihin lamang umano nito ay mas matindi ang magiging kaso. Sinabi pa ni Sandro na magsasampa rin sila ng motion for reconsideration sa korte sa nabasurang kaso at sisiguruhin umano niya na hindi makalusot ang mga akusado dahil ilalaban niya raw ang nangyari sa kanya hanggang sa huli. Sisiguruhin niya raw na hindi na magagawa ng dalawang nabanggit sa iba ang ginawa sa kanya, sabay nilagyan nito ang kanyang post ng hashtag na #EndRape. Sinabi naman abogado ni Cruz at Nones na si Attorney Maggie Abraham Garduque na natanggap na nila ang resolusyon at masaya umano sila dahil nakita ng korte ang legal infirmity na kanilang sinasabi mula noong isampa ang nasabing kaso. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang ipilit pa. Kesa naging bida ka nga sa iba, may pinirwisyo ka namang iba. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio with Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas.